Okay, hindi po magandang balita ang ibabahagi po natin sa inyo. Isa pong sikat na political blogger administration ang pinaslang po. Ito po ay si Mima Alicia. Nakakalungkot po ito guys, pero ang pakiusap ko lang po sa lahat po ng ating mga magiging viewers or makakapanood po nito, i-like niyo po ang videos na ito at i-share nyo po para po ay mapansin po ng mainstream media at mag-viral po ito. Kailangan po ng katarungan ni Mima Alicia tungkol po sa bagay na ito. Nakakalungkot pero nangyari po talaga ito. Okay, isa pong malungkot at nakakagulat na balita. Ang gumulantang po sa maraming Pilipino matapos may ulat ang pagpaslang sa political blogger na si Mima Alicia. Marami ang lungkot, marami ang nagalit, at marami rin ang naghahanap ng kasagutan. Una sa lahat, nais nating ipaabot ang ating pakikiramay sa pamilya, mga kaibigan at mga taga-suporta ni Mima Alicia. Ano man ang paniniwala sa politika, walang sino man ang dapat mawalan ng buhay dahil lamang sa kaniyang opinyon o gawain. Sa ngayon, mahalagang tandaan po, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. May mga ulat na nagsasabi siya ay pinaslang po sa loob ng kanilang tahanan sa Caloocan. Ngunit wala pa pong opisyal na pahayag na tumutukoy kung sino ang may kagagawan o kung ano ang tunay na motibo. Okay, wala po tayo sa pwesto para po magbintang, pero sana po sa ating pong mga nakaupo diyan po sa gobyerno, yung pinagtatanggol po ni Mima Alicia, yung pinaglalaban po ni Mima Alicia na nakaupo po dyan sa ating gobyerno. Sana po mapansin nyo po itong nangyari na ito. Hindi po kasi ito katanggap-tanggap at hindi po ito makataong gawain. Sa ganito pong mga pagkakataon, mahalagang iwasan ang pagbibintang ng walang matibay na ebidensya, which is tama naman po. Ang anumang aligasyon laban sa sinumang tao o grupo ay dapat patunayan sa pamamagitan ng masusing investigasyon at proseso ng batas. Ang pangyayaring ito ay muling nagpapaalala sa atin na ang karahasan ay walang lugar sa isang demokratikong lipunan. Dapat na ang mga hindi pagkakasundo sa politika ay nalulutas sa pamamagitan ng debate, katotohanan at batas, hindi po sa pananakot o karahasan. Marami ang nananawagan ngayon na agad matukoy at mapanagot ang mga responsable. Mahalaga ring maging mabilis, patas at transparent ang mga investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang biktima at ang kanyang pamilya. Ano man ang maging resulta ng investigasyon, isang bagay po ang malinaw. Ang bawat mamamayan ay may karapatang magpahayag ng kanilang saloobin ng hindi natatakot para sa kanilang kaligtasan. Naway magsilbing paalala ang trahedyang ito na ang respeto sa buhay at sa batas ay dapat manaig higit sa anumang pagkakaiba sa politika. Grabe guys, mga ka-JP. Tayo po ay isa rin pong tumutuligsa sa mga korap na gobyerno or nakaupo sa gobyerno. Pero ito pong pangyayari na ito na
binawi po nila yung buhay ng isa pong pangkaraniwang tao lang. Si Mima po ay 24 years old lang at nagpapahayag lang din po ng kanyang komentaryo, opinyon para po sa gobyerno. Pero wala po tayong pinagbibintangan patungkol sa nangyari po dito kay Mima Alicia. Ayan. Condolence po sa inyo sa pamilya po ni Mima Alicia, sa mga kaibigan po, sa mga subscribers, supporters. Ayan, ang tanging magagawa lang po natin sa lahat po naman ng makakapanood po ng ating videos na ito, i-like nyo po ito at i-share nyo po ito para po mapansin po ng ating mga mainstream media na ito po yung isang bagay na magpa-viral or maikakalat po yung balita na ito para po mapansin at mabigyan ng hustisya ito pong si Mima Alicia. Sana po sa mga congressman, senador, sa lahat po, lalo na po sa inyo, Mr. President, sobra po ang pagtatanggol sa inyo nitong si Mima Alicia. Sana po makita at mapansin nyo po ito na hindi po katanggap-tanggap yung pagkamatay po ni Mima Alicia. Also sa inyo po, General Torre, alam ko pong magkakilala kayo ni Mima Alicia. Sana po once na makita nyo po or mabalitaan nyo po yung balita na ito, naway kayo po ang isa na gumawa ng paraan po para makatulong po or mapanagot kung sino man po ang gumawa nito sa kanya. Nakakalungkot po ito guys kasi buhay po yung kinukuha nila eh. Pwede naman po silang, halimbawa, kung may nasabi po man yung isang political vlogger na against po sa kanila or against po sa kanila, so dapat po idaan po sa, halimbawa, kasuhan na lang nila. Panagutin nila kung merong hindi tamang nasabi o hindi katanggap-tanggap. Bigyan na lang or kasuhan na lang po nila. Hindi po kasi katanggap-tanggap yung kukunin po nila yung isang buhay ng isang pangkaraniwang tao dahil lamang po nagbibigay ng komentaryo, reaksyon at tumutuligsa po sa nakikita nilang mali sa gobyerno. So, dapat po, ang pakiusap ko lang po, also sa atin po mga subscribers, sa mga viewers, i-like nyo po yung video na ito, i-share nyo po sa inyong mga social media platforms. Ito po yung isang way para mapansin po ng mainstream media at mapaabot po sa itaas. Ito pong nangyari kay Mima Alicia. Hindi po ito talaga katanggap-tanggap, mga ka-JP. Also, syempre, nakakatakot din po para sa atin kasi alam nyo na, marami din po tayong naging content about sa pagtuligsa dito po sa kampo ng kabila. Well, para sa atin po naman kasi, kung sino po ang may korupsyon or corrupt politiko, corrupt politics, mapakabilaman po yan, or both sides, I mean, syempre, tinutuligsa rin po natin. Hindi po natin maaalis sa ating mga isip at sarili na, syempre, mahal din po natin yung buhay natin. Kaya, sana mawala po yung takot ng mga political content creator ng administrasyon. Kasi kung wala pong mangyayari at makakalimutan na lang po yung pangyayari na nangyari po kay Mima Alicia, baka po marami pong sumuko na ipagtanggol po ang administrasyon. Dahil katulad nga po nila Mima Alicia, grabe po yung pagsuporta, pagtatanggol po sa administrasyon. Pero if ever na hindi po ito hindi po mapanagot ng ating gobyerno
yung may kagagawan po nito kay Mima Alicia. So ano pa pong sense para po ipagtanggol pa po yung administrasyon? Hindi po natin sinisisi ang administrasyon, kumbaga ito pong videos at komento or opinion, reaction po natin ay maparating po sa gobyerno para po mapanagot at mabigyan po ng hustisya ang nangyari po sa isang political content creator na si Mima Alicia. Guys, pakiusap ko lang po, isa lang po ang pakiusap ko. I-like at i-share nyo po itong video na ito. Sana po, yun lang po. Justice for Mima Alicia. Maraming salamat po.